A day in my life ng isang mapagpanggap at mukhang sosyal sa social media pero naghihirap sa totoong buhay. Ha, grabe, ang haba ng intro ha. So ito nga ang status ng aking pagmumukha before ang ating second session ng microneedle. So naglagay lang ako ng sunscreen at hindi na nga ako nag-makeup dahil papunta na tayo ngayon sa aking appointment. Alas 4 ng hapon yung appointment natin, kaya nung pag-uwi ko galing sa trabaho ay dali-dali na lang akong nagbihis para makaalis agad. Sobrang init na nga dito sa Canada at maglakad lang tayo ng mga 10 minutes papunta doon. Nagpapa-microneedle pala ako dahil dati grabe yung butas-butas sa mukha ko. Sobrang dry, ang itim at ang pangit tingnan ng mga acne marks. Dahil nga diba nakwento ko na sa inyo na grabe yung breakout ko pagpunta ko dito sa Canada. Share ko lang, mura nga lang pala ang nabayad ko kahit nasa Canada tayo. Dahil bumili lang ako sa grupo na app. Sa app na yan, maraming pampaganda, adventure, restaurant, kung saan makakakuha ka ng malaking discount. Ang price nga pala na binayad mo sa app ay hindi pa kasama ang tax. So kung nasa store ka na or clinic, kailangan mo pang magbayad ng tax. So nilagyan na nga pala tayo ng naming cream para hindi natin ma-feel yung sakit kahit harap-harapan na tayong niloloko. Alam niyo, nung first session ko dito, ang ginamit sa akin ay yung pinakamalaki na needle. Dahil nga, grabe yung mga butas-butas ng mukha ko, basta sobrang lala. At ngayon, sa pangalawang session natin, mas manipis na needle ang ginamit nila. So, mas bearable siya. Dahil nung ginamit sa atin ang pinakamalaking needle sa first session ko, wala akong masabi kundi nakaka-trauma. Habang tinutusok yung malaking needle sa mukha ko, tumutulo na lang yung luha ko sa sobrang sakit. At mas grabe yung sakit pagdating sa noo. Alam mo yung para akong kinatay na buhay. Sa sobrang sakit, feeling ko talaga nung time na yon ay hindi effective yung anesthesia or naming cream na nilagay. At parang gusto ko nang sumuko at iniisip ko na nga na gusto kong sabihan ang doktor na ayoko na. Pero nung naisip ko ang pera na binayad ko, na-inspire ako. Kaya kahit sobrang sakit, tiniis ko na lang kasi sayang. Sobrang init nga ng panahon ngayon, kaya medyo natatakot at nagdadalawang isip ako na maglakad ng 12 minutes papunta sa bus stop. Dahil baka ang resulta sa goal natin na glass skin ay maperwisyo pa at magmukhang lubak-lubak na kalsada. So lubos-lubusin na natin ang pagpapanggap, kaya nag-order na lang ako ng Uber. Para safe at hindi masunog ang face-lock ng babaeng mukhang sosyal sa social media. Nasabi ko pala sa doktor na palagi akong naglalakwat siya ngayong summer dahil gustong-gusto kong masulit ang bawat init ng araw. Hindi masyadong namumula ang mukha ko dahil ito daw ang effect kapag manipis lang na needle ang gagamitin. Ayoko nga dumaan dyan sa mainit kaya mag-i-elevator tayo kahit isang level lang. Nakauwi na nga pala ako pero pupunta muna tayo sa Shoppers, buti na lang merong tunnel connected sa building. So hindi tayo maiinitan dahil dadaan lang tayo sa tunnel tapos paglabas niyan ay diretso na siya sa mall. Sinigurado ko na nga ngayon na bumili ng 2 conditioner dahil malakas akong gumamit. So yun lang, update ko kayo sa pagmumukha ko kung makapal na.